Sa maraming sinaunang kwento at teksto, may binabanggit na mga nilalang na tinatawag na mga tagamasid, ang mga Watchers. Ang kanilang pangalan pa lamang ay naglalarawan ng kanilang papel, mga nilalang na nagmamasid sa mundo mula sa itaas. Sa ilang lumang tradisyon ng Gitnang Silangan, sinasabing sila ay may tungkuling bantayan at obserbahan ang sangkatauhan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kanilang kwento ay naging mas misteryoso. May mga lumang aklat na naglalarawan sa kanila bilang mga nilalang na nagmula sa langit. Lumilitaw ang kanilang pangalan sa ilang sinaunang teksto, tulad ng sa Book of Daniel. Ayon sa ilang sinaunang sulatin, nagdala raw ang mga tagamasid ng kaalaman sa sangkatauhan. Kaalamang may kinalaman sa pagsusulat, matematika at pag-aaral ng mga bituin. May mga kwento na nagsasabing tinuruan nila ang tao kung paano gumawa ng mga kasangkapan. Ang ilan ay naniniwala na ang mga kaalamang ito ang tumulong sa pag-unlad ng mga sinaunang sibilisasyon. Ngunit hindi lahat ng kwento tungkol sa kanila ay positibo. Sa ibang tradisyon, sinasabing lumampas sila sa kanilang tungkulin. Ang mga kwentong ito ay naging bahagi ng tradisyon tungkol sa panahon bago ang malaking baha. Sa modernong panahon, patuloy na pinag-aaralan ng mga eskolar ang mga sinaunang teksto tungkol sa mga tagamasid. May mga lungsod pang maaaring naghihintay na matuklasan. Sa likod ng mga guho ng sinaunang lungsod at mga bukid sa bato, may mga lihim na tila naghihintay pa rin matuklasan. Sa malalawak na disyerto ng Gitnang Silangan, may mga lugar na tila walang buhay. Ngunit para sa mga arkeologo, ang mga lugar na ito ay hindi tahimik. Sa ilalim ng buhangin, may mga lungsod na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. May mga pader na napakalalaki ang mga bato. Ang ilan sa mga lungsod na ito ay tila biglang nawala. Sa ilang sinaunang tradisyon, may mga kwento tungkol sa mga nilalang na tinawag ng mga tagamasid. Ayon sa ilang teksto, ang mga Watchers ay bumaba mula sa mataas na bundok, mula sa Mount Hermon. May mga nagsasabing nagdala sila ng kaalaman tungkol sa paggawa ng metal at kaalaman tungkol sa pag-aaral ng mga bituin. May mga underground chambers na tila ginamit para sa pagkikinig ng kaalaman. Sa paglipas ng libu-libong taon, natabunan ang mga lungsod ng buhangin. Sa modernong panahon, natutuklasan muli ang mga lungsod sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang ilan sa mga lungsod na ito ay tila konektado sa isa't isa. Ang bawat bagong tuklas ay parang piraso ng isang napakalaking puzzle. May mga lungsod pang maaaring naghihintay na matuklasan. At marahil, ang tunay na kwento ng mga lungsod na ito ay hindi pa natin ganap na nalalaman. If you enjoyed my story, hit like and subscribe so you won't miss my upcoming videos.